Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa basketball, patuloy ang dibdibang training ng Gilas Pilipinas National Team bilang paghahanda para sa pagsuong sa gyera ng FIBA Asia Men's Championship sa Agosto. Sa katunayan, ginawa ng twice a day ng coaching staff ang ensayo ng Philippine Five para mas mapalakas ang kanilang tsansa na maharbat ang isa sa 3 World Championship slots na nakataya sa FIBA Asia Tournament. Narito ang report ni Nicole Ramos. Aminado si National Coach Shot Reyes na kung ang aspeto ng preparasyon ang pag-uusapan, dehado ang Gilas Pilipinas sa mga foreign rivals. Ibinigay na halimbawa ni Reyes ang defending FIBA Asia Men's Champion China na nagawang i-sweep ang Ukraine sa kanilang 3-game series bago nakipagtabla sa Australia sa loob ng 4 na laro. Bukod pa rito, lalohok pa ang China sa Stankovic Cup kung saan makakatapat nila ang Germany, Argentina, Nigeria, Puerto Rico, Australia. Wala yung China sa atin. They're way ahead. Not only a step, China is way ahead of us. They have a team that's been together for so many years. They were able to step up their training. At matapos nga na ma-revoke ang ating imbitasyon sa Jones Cup, ang tropa ni Reyes ay patuloy pa rin naghahanap ng isang worthy tournament na magsisilbing tune-up para sa FIBA Asian Men's Championship. We're putting together a New Zealand tour. Hindi pa final yung mga schedule. Hopefully ma-finalize itong next few days. Pero sa ngayon, yun na lang na naiwan. 6 games in New Zealand and then hopefully ma-finalize lahat yun. Sa ngayon isang tune-up kontra Kazakhstan sa July 26 at ang inaayos pa ring 6-game series kontra New Zealand Pro Clubs. Ang inaasang pang-break-in ng team bago sumabak sa FIBA Asia Meet. Mas malalim ang samahan nila ngayon dahil malaking bagay yung 2 months, 2 weeks kami sa Gilas na buong oras magkakasama sila. Mas nagkakaintindihan sa mga gusto namin gawin. Unang makakaharap ng Philippine Quintet ang Saudi Arabia sa group stage ng FIBA Asia Tournament bago nila makatapat ang Jordan at Chinese Taipei. Para sa Group Boss, Nicole Ramos, PTV Sports. Sa basketball pa rin, huwag lamang masasadlak sa injury bay ang kanilang mga key players. Tiwala ang pamunuan ng Sanmig Coffee Mixers na maganda ang kanilang ipapakita sa PBA Governors Cup. Tumapos na runner-up noong isang taon sa likuran ng eventual champion Rain or Shine Elasto Painters, muling ipaparada ng Sanmig Coffee sa season-ending tournament si prolific import Marcus Blakely, kasama ang halos intact na roster ng team. Ang karagdagang detalye sa report ni Cristabel De Leon. Isang banner campaign ulit ang inaasahan ng 2012 runner-up Sanmig Coffee Mixers sa paparating na PBA Governors Cup. Ayon kay Team Governor Rene Pardo, importante na maging healthy ang kanilang lineup bago sumiklab ang aksyon sa season-ending tournament sa August 14. Samantala, hindi naman itinanggi ni Pardo ang posibilidad na kumuha sila ng 1 o 2 bagong mukha mula sa free agent market. Sa July 8 ang balik ensayo ng Mixers at sa July 25 naman ang dating sa bansa ni balik import Marcus Blakely. At sa kanilang intact na lineup, isa ang Tim Cone mentored squad sa mga itinuturing na title favorites sa PBA Governors Cup. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Sa boxing, doble kayod sa ensayo ngayon si veteran fighter Bernabe Concepcion para sa kanyang susunod na laban. Sariwa mula sa ng technical decision victory kontra Thai rival Boydusi Manjuntak noong Abril, sasagupain ni Concepcion ang kapwa Pinoy na si Richard Betos sa Hulyo 20 sa Taguig City. May report si Dennis Principe. Tuloy ang redemption bid ni one-time world title challenger at dating Manny Pacquiao protege Bernabe Concepcion. Ang 26 anyos sa si Concepcion ay balik lola sa susunod na buwan kalaban ng kasalukuyang WBC Asian Boxing Council Super Bantamweight Champion Richard Betos. Ito ay ikalawang laban ni Concepcion sa kanyang bagong manager na si Anson Co, ang may-ari ng Shape of Boxing Gym, ang pamosong regular training camp ni Pacquiao sa Baguio City. Noong April 21 ay nakalusog via technical decision win si Concepcion laban kay Boydo Simanjuntak ng Thailand sa kanilang non-title fight sa Muntinlupa. For advocacy, I chose Richard Betos because when I saw
video clip of how Betos fights, parang masusubukan si Ate. We like to see if Ate still has the killer instincts during his battles. Si Concepcion ay minsan ang lumaban sa world title ngunit na-disqualify ito matapos suntukin sa pagtunog ng bell patapos ng ang noong WBO featherweight champion na si Steven Luevano noong 2009. Nakalasap din ang knockout defeat si Concepcion sa kamay ng mga world champions sa sina Juan Manuel Lopez ng Puerto Rico at Mexican-American Mikey Garcia. Maraming nagtatanong ng Dennis sa akin nakita ko Abe kasi mabait na bata. He's only about 25, 26. So, basically, dapat nasa prime siya ng career niya I really would like to, help him out to regain his lost, losing. Si Concepcion ay may record na 32 wins, 6 losses, 1 draw at 18 knockouts, habang si Betos ay may equally impressive record na 20 wins, 6 losses, 1 draw at 7 knockouts. Ang labanang Concepcion at Betos ay magaganap sa July 20 sa Preston Gym sa Taguig City. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.